Patuloy pa ang massacre sa village, puro iyak at hiyawan na lang ang maririnig sa paligid. Matapos paslangin ng mga taga-nayon ay bahagyang natigilan ang mga halimaw at nagulat ang ilan. Napatingin, may paparating, sinugaang, at ngayong gabi, may maninangil. Oo, aaminin ko, medyo kinabahan din ako. Sa gitna ng malakas na ulan, dalawang lalaking batak ang katawan ng tahimik na naglalakad. Wala silang imik. Tanging patak ng ulan at malamig na hangin ang naririnig sa paligid. Napalingon ang isa. Parang may kakaiba siyang napansin. Pati yung kasama niya, napatigil. Pareho silang alerto, parang may naramdaman. Biglang, isang bato ang tumama sa bintana mula sa kung saan. Sunod-sunod pa ang sumunod. Tulad ng ulan, bumagsak ang mga bato na parang walang babala. May nangyayaring hindi maganda. Pero habang lumalalim ang gabi, may isang bagay ang napagtanto ng ating bida. Oo, natakot nako sa mga tao noon. Sa mga may hawak ng kapangyarihan, sa mga may armas, sa mga walang awa. Pero kahit kailan, hindi ako natakot sa isang hayop. Tumigil si Gahang sa pagtakbo. Lumuhad siya saglit sa ilalim ng ulan. Ang malamig na patak ng tubig ay parang nagpapalinaw sa isip niya, hindi nagpapalamig ng loob. Di ko alam kung anong klaseng nilalang ang nasa paligid. Pero hayop lang yun, hindi tao. At kung hayop man ang haharapin ko ngayon, kaya ko to. Sa mga mata ni Gahang, hindi lang basta tapang ang namumuo, kundi determinasyong hindi kayang igapos ng alinmang nilalang. Malakas ang ulan, madilim ang paligid. Sa gitna ng kaguluhan, isang bandido ang galit na sumigaw, "Hoy, magbukas kayo ng ilaw dyan." Utos niya sa kasama. Basang-basa ang katawan nila habang nakatayo sa gitna ng dilim. Sa harap ng lalaki, isang katawan ang nakabulagta, isa sa mga taga-nayon na nadamay sa pag-atake nila. Humugot ng posporo mula sa loob ng damit at sinindihan ito. Sa isang kisap mata, sumiklab ang maliit na apoy. Unti-unting nabalot ng kaunting liwanag ang paligid. Pero sa likod ng anino, may nanunood. Hindi pa siya sumusugot, pero halatang naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Tahimik ang gabi, maliban sa tunog ng ulan at mahinang sindi ng apoy. Habang abala ang mga bandido sa paligid, hindi nila alam, may mga matang nakatitig sa kanila mula sa dilim. Gahang. Nakatago, kalma, pero matalim ang isip. Marami na akong nahunting hayop sa buong buhay ko. Bakit ako matatakot sa mga to? Tahimik siyang humugot ng maliit na bato, at sa isang iglap, inasinta niya. Panahon na para manghuli. At sa eksaktong sandali na sumiklab ang apoy mula sa posporo ng isang bandido, lumipad ang bato mula sa kadiliman diretsyong tumama eksakto sa ulo ng target. Headshot. Isang matulis, mabilis na tunog, at kasunod agad ang splash ng dugo na pumuslit palabas sa utak ng bandido. Nanlaki ang mga mata ng lalaking tinamaan. Para bang hindi pa niya na-realize ang nangyari. Napakapit pa siya sa poste, pero ilang segundo lang, bagsak. Dugo ang umagos sa mukha niya. Tumilamsak pa sa sahig at pader, patay. Nagulat ang mga kasamahan niya. Napatingin agad sa paligid. Anong nangyari? Pero wala silang makita. Wala silang narinig. Gahang, tahimik lang sa likod ng dilim. Parang multo sa gabi. At ito pa lang ang simula. Sa ilalim ng walang habas na ulan, katahimikan ang naghahari pero saglit lang yon. Mula sa dilim, isang tinig ang bamulong, mababa, punong-puno ng galit. Pumatay ako, at pumatay pa ako ng paulit-ulit. Gahang. Ang aninong hindi nila nakikita. Ang kamatayang hindi nila inasahan. Isa-isa niyang nilapitan ang mga bandido. Isa-isa silang bumagsak. Walang kalaban-laban. Ang mga dating mayayabang, ngayoy nagtataka, nanginginig sa takot. Anong kagaguhan to? Sino tong demonyong to? Pero huli na, nagsimula na ang bangungot nila. At Gahang, tuloy lang sa pagpatay. Tahimik, mabilis, walang awa. Kumulog, kidlat, sa isang iglap, nabalot ng liwanag ang buong paligid. Doon siya unti-unting nakikita. Isang anino sa gitna ng unos. Hindi nila alam kung tao ba yun, o halimaw. Buksan niyo ang ilaw. Bilis. Sigaw ng isa, desperado. Pero huli na. Sa isang iglap na bali ang leeg ng bandido, biglang nawala, parang tinangay ng dilim. Ano yun? Paglingon ng isa pa, nandun na Gahang. Nakatayo, basang-basa sa ulan. Tahimik. Nakakatindig balahibo ang presensya. Walang pakundangan, bamulong siya, para lang sa kanila. Lahat ng hayop dito ngayong gabi, lilinisin ko. Kalaban. Sigaw ng isa. Ngunit nanginginig ang boses. Hindi ito simpleng kalaban. Ito ang maltong isinumpa nila ngayong gabi. Gahang, ang mangangaso ng mga makasalanan. Nagkakagulo na ang mga bandido. Sino yan? Buksan nyo na ang ilaw, dali. Huwag kayong magkakahiwalay. Sama-sama tayo. Pero kahit anong sigaw nila, kahit anong pilit magkaisa, isa-isa pa rin silang nawawala. Walang tunog ng yabag, walang babala,
Kidlat lang ang nagsisilbing sandali ng liwanag, at sa bawat kislap, may isa na namang nawawala. Pak! Isang suntok, isang hila, isang putok, at sa gitna ng ulan, sa gitna ng kaguluhan, may tinig na marahan, ngunit matalim. Isa-isa, wala silang kalaban-laban. Tulad ng mga hayop sa gabi, tinutugis sila ng tunay na mga ngaso. Sinogahang, hindi siya dumarating para makipaglaban. Dumarating siya para tapusin ang mga bandido. Sa gitna ng malamig na dilim, unti-unting sumabak si Sinogahang sa baha ng panganib. Walang pagmamadali, walang takot, dahan-dahan ang bawat hakbang. Parang nilulubog ang sarili sa katahimikan ng bagyo. At sa isang iglap, sinipa niya ang binti ng kalaban. Mabilis, matigas, walang pagdadalawang isip, at doon pa lang, nabali ito. Sa bawat patak ng ulan, humihigpit ang tensyon sa paligid. Pero nananatili siyang kalmado, buo ang loob, dahan-dahan, matiyaga, walang sablay. Hindi ito simpleng lakad, isa itong paglusong sa panganib na hindi pwedeng baliwalain. Pagkatapos niyang baliin ang binti ng una, dumating agad ang kasunod. Malaki ang katawan, puno ng galit sa mukha. Pero Sinogahang, hindi natinag. Sa isang malinis na galaw, sinuntok niya ito sa dibdib. Diretso, madiin, walang awa. At sa tunog ng nababasag na buto, bumagsak ang halimaw sa ulan, wala ng lakas. Epektibo, mabilis, walang paligoy-ligoy, pero habang bumabagsak pa lang ang katawan ng kalaban, may isa pa, tahimik, nasa likuran niya. At ngayon, nakatutok na kay Sinogahang. Wala siyang kamalay-malay, papunta na ang atake. At ayon na nga, ang kalabang nasa likod, mabilis ang kilos. Atake agad, diretso sa tagiliran ni Sinogahang. Tumagos ang kutsilyo sa laman. Dugo, sakit, pero hindi siya sumigaw. Sa halip, ngumisi ang kalaban. Nahuli ko siya, akala niya. Tapos na, pero mali siya. Biglang humarap si Gahang. Sa kabila ng sugat, hinawakan niya ang braso ng kalaban. Mahigpit, walang pag-aalinlangan. Nagulat ang kalaban. Hindi niya inaasahang makakakilos pa si Gahang. At sa isang mabilis na ikot, tumilapon siya, diretso sa lupa, bagsak. Si Sinogahang, nakatayo pa rin. Sugatan, pero hindi pa tapos ang laban. Ngayon, sinusugod siya ng maraming bandido na nagsisigawan habang tumatakbo sa gitna ng ulan. Basa ang lupa, madulas ang daan, pero hindi na nila alintana, sumugod sila agad. Sa gitna ng village, si Sinogahang ay nagulantang sa dami ng kanyang mga kalaban, mag-isa lang. Diretso ang tingin, tahimik. Kanina lang, palihim siyang pumasok sa lugar na to. Pero nahalata siya. Ngayon ang mga bandido, ang ilan sa kanila ay may dalang espada. Ang iba, may mga palakol. Isa-isang lumilitaw sa paligid. Pinapalibutan siya, pero si Gahang, hindi umatras. Humarap siya, walang salita, walang galaw. Isang malalim na titig lang, sapat para magpakaba. Sa paligid niya, unti-unting sumisikip ang bilang ng mga kalaban. Pero kahit sila, napapaisip. Bakit hindi natatakot tong lalaking to? Biglang kumidlat, kasunod nun, bagsak ang ulan. Malakas, sunod-sunod. Tahimik ang paligid saglit, tapos, boom. Walang babala, si Sinogahang na mismo ang unang gumalaw. Isang iglap, lumusab siya sa hanay ng mga bandido. Walang sinayang na segundo, walang sinayang na galaw. Isang suntok, isang siko, isang bagsak. Mga katawan agad ang lumipad. Dugo ang kumalat, mga bandido, nagulat, di nakagalaw. Pero si Gahang, parang mabangis na hayop na pinakawalan. Mabilis, malinis, walang alinlangan. Ang lakas ng ulan, pero mas malakas ang bagsik niya. Isa-isa, bumabagsak ang mga kalaban. Wala pang 5 segundo, puro daing na lang ang naririnig. Pinagtulungan si Sino ng sabay-sabay ng mga kalaban, pero hindi rin sila makapalag. Walang patid ang galaw ni Sinogahang. Siko, suntok, sipa, wala siyang sinasanto. Kambo lahat ng tumapat. Yung iba, hindi na nakatayo. Yung iba, hindi na gumagalaw. Bagsak ang ulan, kasabay ng bagsak ng katawan. Boom! Kumidlat ulit. Sandaling lumiwanag ang paligid, at doon mas lalong lumitaw ang pinsala. Dugo, basag na mukha, wasak na katawan. Tahimik bigla ang lahat. At si Gahang, nakatayo lang sa gitna, basa sa ulan, basang-basa rin sa dugo ng kalaban. Pero hindi man lang hinihingal. Diretsyong tingin, walang emosyon, parang sinasabi lang ng itsura niya. Sino pa? Umuulan ng malakas. Ang buong baryo, basang-basa't tila nilamon ng isang matinding unos, hindi lang ng panahon, kundi ng kaguluhan. Nakakalat sa lupa ang mga katawan ng mga bandido. Mga walang awang sumalakay, nanira, nanloob, pero ngayon, tahimik silang nakahandusay, para bang binura sila ng mismong lakas na hindi nila inaasahan. Sa gitna ng putikan, dahan-daang gumalaw ang isa. Perg,
Mahina niyang ungol habang pilit binubuksan ang mga mata, pero si No Gahang, walang awa niya itong tinapakan sa mukha, sa lakas ni Gahang ay bumaon ang ulo ng kalaban sa lupa ng matindi. Patuloy ang pagbuhos ng ulan. Sa gitna ng katahimikan, isa-isang lumilitaw ang mga natitirang taga-nayon. Dahan-dahan silang umaahon mula sa pinagtagwan nila, likod ng mga bahay, ilalim ng mga tapayan, sulok ng dilim. Kanina lang, halos mawalan sila ng pag-asa. Akala nila katapusan na. Akala nila wala nang darating na tulong. Pero ngayon, tahimik ang paligid. At ang katahimikang ito, hindi gawa ng mga bandido, kundi gawa ni No Gahang. Habang sinusuyod ng ulan ng lupa, lumalabas ang katotohanan, tapos na ang panganib. At unti-unti, ang takot ay napapalitan ng pagkalito, at pag-asa. Sa isang sulok, binuksan ni No ang tapayan na pinagtatagwa ng iba pang taga-nayon. Si Gahang, matatag pa rin ang tindig. Nang mabuksan niya ang tapayan, tumambad sa kanya ang mga bata at ina na nakaligtas sa trahedya, maiyak-iyak sila sa takot. At sa mata ng mga tao, siya ang dahilan kung bakit sila muling makakabangon. Habang patuloy ang ulan, tuluyan nang lumabas ang mga taga-nayon mula sa kanilang pinagtatagwan. Dala nila ang takot, ang pagod, at ang halos hindi makapaniwalang tanong, tapos na ba talaga? Isa-isa silang lumapit kay No Gahang, ang lalaking ngayon ay sugatan, nanginginig, pero buong-buo pa rin ang loob. May ilang nakatingin sa kanya na para bang hindi sila makapaniwala, na may isang taong kayang tumayo laban sa ganong kadilim na panganib. At doon, dama po ang bigat ng lahat kay Gahang. Napatingala siya sa langit habang dinadama ang ulan sa mukha, hindi lang ulan, kundi ang bigat ng responsibilidad. Sa mga matang puno ng pagod, may bahid ng tanong. Tama ba ang ginawa ko? At ano nang susunod? Biglang lumipat ang eksena, maliwanag na ngayon, ibang lugar, sa loob ng kastilyo. Isang tahimik na silid, payapang araw, pero sa isang sulok, nakaupo si Gahang. Mag-isa, nakapatong ang sikos sa mesa, hawak ang ulo, parang pasan pa rin ang bigat ng mundo. Sa loob-loob niya, walang pahinga ang puso't isip. Diyos ko po, anong gagawin ko ngayon? Ang katahimikan ng silid ay kabaligtaran ng kaguluhang nilabanan niya. Pero minsan, ang tunay na laban, nagsisimula lang pagkatapos ng gulo. Tahimik ang silid. Maliban sa malalim na buntong hininga ni No Gahang, walang ibang ingay. Putya, naman. Paulit-ulit ang pag-ungol niya ng galit habang nakatitig sa dingding, parang hinahanap ang sagot sa ilalim ng lupa. Bakit ako? Bakit ako pa rin? Tumayo siya, bigla ang kilos, at bumagsak ang kamao sa mesa. Ang tunog ng kahoy ay sumabog sa katahimikan, kasabay ng pagsirit ng damdaming matagal niyang kinikimkim. Isang sigaw na puno ng inis, pagod, at lungkot. Bakit ako pa ang kailangang managot? Binuksan niya ang pinto ng madiin. Bumungad sa kanya ang mga mata ng mga taong minsan ay hindi niya kilala, mga inosente, walang laban, na sinagip niya mula sa mga bandidong muntik na silang kitilan ng buhay. Tahimik ang kwarto. Ang ilan sa kanila ay nakayuko, ang iba'y nakatingin sa kanya na para bang umaasa. Wala ni isa ang nagsalita, hindi na kailangan. Nang tumama ang tingin niya sa kanila, parang may bamigat sa dibdib niya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa responsibilidad. Mga buhay na ngayon ay umaasa sa kanya. At ayon na naman siya. Si No Gahang. Ayaw man niya, siya na naman ang kailangang tumayong sandalan. Matapos ang tensyon sa silid, pinilit ni No Gahang na panatilihing kalmado ang boses niya kahit may halong inis. Pwede kayong manatili rito ng ilang araw, pero pagkatapos niyan, hindi pa man siya tapos magsalita, sabog na ang tawanan ng mga bata. Hihihi, parang walang problema, parang walang trauma, at para kay Gahang, parang walang pakialam. Napakunot noo siya, napatingin sa mga batang nailigtas niya na tila nagtatanong, anong nakakatawa. Sa lilam ng isang puno, ang mga anak niya habang abala sa pakikipaglaro sa mga batang refugees. May nagpapakilala, may nagtatawanan, parang piknik lang ang nangyayari. Ako si Chung Nim. Hindi, ako si Chung Nim. Aminin mo na, naguguluhan ka rin. Oo, pareho lang naman sila. Pinanood lang sila ni Gahang, tahimik, walang imik. Hindi niya alam kung may inis ba siya o matutuwa. Tapos, napalunok siya. Ano bang nangyayari sa buhay ko? Binalingan niya ang hapagkainan. Nandoon pa rin ang ilan, kumakain, parang wala lang. Para sa kanila, ito na ang bagong simula. Pero para kay No Gahang, isa na namang responsibilidad ang biglang lamandeng sa balikat niya. Hindi bilang bayani, pero bilang taong walang choice kundi tumulong. Kinamot ni Gahang ang batok habang nakatayo sa harap ng mga refugees. Kailangan niyong maghanap ng matitirhan sa loob ng ilang araw, isang lugar na para sa inyong lahat. Tahimik ang grupo. Ang ilan ay nag-aalangan, ang iba'y nakikinig lang, pero lahat ay ramdam ang bigat ng sinasabi niya. Siyempre, hindi ko naman pwedeng ipagpatuloy to habang buhay. Pero, habang hindi nyo pa kaya,
Habang wala pa kayong sariling paa na matibay sa lupa, dito muna kayo. Napalunok siya. Di niya gustong amining concern siya, pero kusa na lang lumalabas. May ngumiti, may yumuko bilang pasasalamat. Salamat po, Ginoo. Hindi po namin alam kung paano kayo pasasalamatan. Tiningnan sila ni Gahang, pinilit ang ngiting kunwari wala lang. Mga bata lang naman to eh. Para sa mga bata. At sa isip niya, kahit pilit niyang tinatanggihan ang papel ng tagapagligtas, isa lang ang malinaw. Bilang isang ama rin, hindi ko kayang ibalik ang mga batang to sa impyernong pinagdaanan nila. Dati, binitbit lang niya ang espada para lumaban. Ngayon, parang bitbit na niya ang isang buong barangay. At dito na nagtatapos ang kabanata, gaya ng paalala sa dulo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like at pindutin ang bell para sa susunod na kabanata.